Nagbigay man ng exemption ang COMELEC sa 20 pesos rice project ng Department of Agriculture. Hindi ito lisensya para magpakalat ng ayuda ng malaya. Mahigpit ang bilin ng komisyon. Bawal ang presensya ng mga kandidato. Dapat may hiwalay pang exemption mula sa LGU at kailangang sundin ang lahat ng alituntunin o baka mauwi sa paglabag sa batas. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Bagamat piniyagan ng COMELEC ang exemption ng Department of Agriculture mula sa election spending ban para sa kanilang 20 peso rice project, hindi ito isang simpleng go signal. Kasama sa exemption ang disbursement ng nasa 5 bilyong piso. Pero may malinaw na mga kondisyong kalakip. Sa inilabas kasing exemption, mahigpit na ipinag-utos ng COMELEC na hindi dapat makikita ang presensya ng kahit sinong kandidato sa distribution ng bigas. Dapat ding tumpak na masunod ng mga personal ng ehensya ang guidelines. Magsumiti ng ulat kaugnay ng ginawang disbursement at sundin ang iba pang alintuntunin na nasa exemption. Ngunit higit pa rito, may dagdag pang pagbabala si COMELEC Chairman Atty. George Garcia. Ayon sa kanya, hindi sapat ang exemption ng Department of Agriculture at National Food Authority. Ang mga lokal na pamahalaan na tatanggap ng bigas at nagbibigay ng subsidy ay kailangang kumuha rin ng hiwalay na exemption. Dahil ang presyo ng bigas mula sa DA ay nasa 33 pesos kada kilo at kung ito ibebenta ng LGU sa halagang 20 pesos, lumalabas na 13 pesos ang isa-subsidize ng LGU. Isang usapin ng public fund na kailangang may basbas ng COMELEC. Yung mismong LGU na mag-a-avail ng 20 pesos na presyo per kilo ng bigas, sila mismo dapat ay mag-a-apply din ng exemption sa COMELEC. Hindi porket nabigyan namin ng exemption ang DA at National Food Authority ay automatically exempted ang LGU. Bakit? Kasi ibebenta po kasi yan ng mismong DA sa 33 pesos sa LGU. Pag po nagkaganon, ibig sabihin isa-subsidize ng mismong LGU ng 13 pesos. LGU/NFA yun eh. O di dapat po, ihingi sa amin na exemption yon. Hindi naman po nila binili ng 20, binili rin nila ng 33 eh. Sa pamamagitan ng hiwala na exemption mula sa LGU, malalaman ng COMELEC kung may pondo ba talaga itong nakalaan sa kanilang budget para sa pagbili ng bigas at kung may basbas ito ng sangguniang panlungsod o sangguniang bayan. Kung wala, posibleng masilip ang isyu ng illegal na paggastos ng pondo. Gusto naming malaman, saan kukuhanin ng LGU yung pondo? Kasi kung wala naman pala sila naka-allocate dyan sa budget nila sa 2025, so saan nila kukuhanin? Number 2, ano ang mekanismo ng LGU dito sa paggamit na ito? At number 3, napaka-importante, hindi kasi nakakapag-dispose ng public funds sa LGU nang walang sangguniang bayan o sangguniang panlungsod resolution. Pumapayag ba yung mismong sanggunian na isa-subsidize nila yung 13 pesos? Diba? Kasi importante yun. Kasi otherwise, kung decision lang yan ng local chief executive, that's anti-graft and corrupt practices violations. Maliban pa sa mga technical na kondisyon, binigyan diin ni COMELEC Chairman Garcia na hindi maaaring hadlangan ng media, civil society at iba pang stakeholders na obserbahan ang distribution ng bigas. Dapat din itong isagawa sa mga pampublikong lugar upang matiyak ang transparency at maiwasan ang alinmang pagdududa ng taong bayan na may nilulutong irregularidad. Yung po yung mga kino-complain itong mga nakakaraan bakit daw nasa private property. So, ang tanong, talaga bang yung pinamimigay sa private property, kung meron man, ay yung mga ayuda. Baka naman kasi ang pinamimigay ay private fund and therefore, napakaliwanag na vote buying. Di ba? Kasi palabasin lang kunyari na merong pamimigay na public funds or whatever, pagkatapos yung pala may ibang binibigay. Samantala, una ng kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang timing ng distribution ng 20 pesos per kilo rice ng administration, lalo na't nakatakda itong isagawa sa Visayas. Isang rehiyong kinikilalang mahina ang suporta sa mga kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi yan na pagiging na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. It's a campaign promise, yung 20 pesos per kilo na rice. And ngayon lang in-implement na panahon ng eleksyon. It's, sabi ko nga, too little, too late to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon kung sa lugar sa Visayas kung saan mahina ang
Sa isang kampanya sa Tondo, Maynila, hindi nag-atubiling sabihin ng bise sa mga tao na huwag iboto ang mga kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos. Binanggit niyang hindi natupad ang mga pangako ng administrasyon. Huwag ninyo, alam mo, tayong dalawa talaga makukulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. Para sa Diyos sa Pilipinas, Kumahal, Mark Gonzales, SMNI News.